Ano na guys, bare months na, wala ka pa ring content? Don't worry, bibigyan kita. Nagawa ko ng list ng best content this year, 2023, first part. So, number one, let's talk about food and cooking. So, alam na natin, maraming nagluluto, maraming mahilig magluto. At kung food and cooking ang niche mo, edi i-video mo yan. So, hobby mo yan eh. Stress reliever mo yan, ika nga. So, pwedeng-pwede yung from preparing your ingredients. So, eto, binivideo mo, pine-prepare mo yung ingredients mo. Then, afterwards, yung step by step o procedure kung paano mo niluto yung dish mo. Patok na patok yan. Kahit mga simpleng paggising mo sa umaga, tapos mag-iinit ka ng kape, magluluto ka ng breakfast ng family mo, i-video mo na rin. As long as original video mo yan, mas maganda, captured yung mukha mo, ikaw yung nagsasalita, tapos, wag mo na lagyan ng madaming music. Okay na yun, mas maganda yung original voice mo. Tapos, hindi naman kasi ibig sabihin na marami nang nagagawa ng video about cooking, saturated na. No, marami pa ring manonood. Meron at merong manonood. Basta lagyan mo ng personal touch mo. And for sure, kanya-kanya naman tayo ng version kung paano tayo magluto ng bawat dish eh. So magugulat ka pag engage sila sa'yo kasi iba yung version mo compare sa version ng niluto nilang dish. And for sure, papatok yan kasi nga, iba-iba ng version. Tapos, bukod doon, nakaluto ka na ng food ng family mo. Tapos, nagustuhan pa ni Lolo Mets yung video mo. O, diba? Okay, guys. Number two is health and wellness. O, ang ganda ring i-content na ito. Kasi through health and wellness, you have the ability to speak your mind and share your journey. For example, gusto mo magpapayat or gusto mo magpalaki ng katawan, gusto mo magkaroon ng muscles. So, pwede mong i-share or ipakita sa viewers mo yung journey mo, kung saan ka nagsimula at ano ka na ngayon. Other thing is, nagmeron kang gym sessions every morning or every afternoon. 90 seconds lang naman ang kailangan eh. I-video mo. Tapos, i-post mo na. Ngayon, everyday routine mo halimbawa, mag-jogging. O di i-video mo siya. Or for example, kasali ka sa mga Zumba group, i-video mo rin yan. Or solo lang, nagsosolo ka, gusto mo mag-Zumba, o di i-video mo. Or gusto mo magpapayat, or mag-exercise at mag-stretching sa bahay nyo, edi i-video mo rin yan. Tapos, for example, healthy food lover ka. So, gusto mo healthy living lang, edi i-share mo yung healthy lifestyle mo, food na kinakain mo, as long as part of your healthy living lifestyle, i-video mo din. I-edit mo, gawan mo ng original voice mo at personal touch. Magugulat ka na lang kasi, ang dami pala ng kagaya mo. Gustong pumayat, healthy living lifestyle, ang goal for 2023, and i-include mo na ako. Kasi gusto ko rin yan. At hahanapin ko talaga video mo para ma-share mo sa akin lahat ng tips mo. Okay guys, so number three is history and cultural traditions. So ayan na, pasok na yung mga mahilig sa history na subject. And sabi nga nila, it's very important to look back. Tsaka napakayaman naman talaga ng Pilipinas pagdating sa history and cultural traditions. And for sure, papatok yan kasi bago sa mata ng viewers and at the same time, ibinabalik natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Tsaka aminin naman natin, yung mga napapanood natin na video about question ng Philippine history, mahina na ang stock knowledge natin about Philippine history. So it's about time na magkaroon ng mga content about history and cultural traditions. So for example, mag-research ka. Ano yung mga hindi malilimutang kasaysayan ng Pilipinas? Gawan mo ng video yan. I-video reaction mo rin. Or for example naman, mga pambansang sagisag ng Pilipinas. Ano-ano yung mga yun? Gawan mo ng video. I-voice over mo. Siyempre, yung kita ka habang nagsasalita para personal touch at original. Tapos example naman yung tradition sa bawat province. Iba't iba naman talaga yung tradition ng bawat probinsya sa Pilipinas. Another thing, let's say mag-research ka ng historical place sa Philippines.
Like for example, Cavite. Maraming makasaysayang lugar sa Cavite. Kaya nga ang Cavite ay tinatawag na historical capital of the Philippines. After after sa Cavite, next naman Manila and so on. Magugulat ka na lang kasi madaming manonood sa video mo kasi they are enjoying and at the same time learning. O, diba? Pato. Okay guys, malapit na tayo sa exciting part. Number 4, at ito talaga ang favorite ko, travel vlog. So, for example, mahilig ka maggala. Gala ka nga. Kahit saan ka pumunta, i-video mo yan. Kahit dyan lang sa bayan nyo, kalapit na barangay nyo, i-video mo rin yan. Hindi mo naman need na lumabas ng bansa para lang masabi na travel vlog yan. Kahit simpleng video ng daily routine mo sa pagpunta sa work or pagpunta sa isang lugar. Carry na yan mga mems, mga moms. Along the way, pag may budget ka na, edi saka ka lumabas ng town nyo. Kung meron ka ng mas malaking budget, punta ka na sa ibang bansa. Tapos other thing na pwede mo i-share sa content ng travel vlog is past experience mo sa travel na yan. Mga tao na nag-alok ng recommendations, tulong, pwede din naman na isama mo dyan yung food trip. Anong kinain nyo sa lugar na yon? Ano yung mga delicacies? And for sure, bibili at bibili ka ng pasalubong pauwi. Ganyan tayo eh. Paano? Nahihiya ka mag-video while nagta-travel? No worries, mag-video ka. Seconds lang. Tapos dapat captured yung mga importanteng lugar or yung maganda sa tingin mo, maganda sa mata mo, at important yung nandun yung mukha mo. Tapos pag uwi mo sa bahay, i-edit mo na lang, lagyan mo ng voice over. Huwag ka nang maglagay ng maraming music at kung ano-ano pa. Hindi gusto ni Lolo Mets yan. Kailangan yung original voice mo. Tapos meron ka naman na past video ng travel mo, mag-voice over ka. You can add naman sa travel vlog mo about yung useful tip, mga planning your trips, ways para makatipid ka sa travel, at pag-plan ng itinerary, the best yan. Tsaka kasama din naman sa tip yung mga pag-iimpake ng mga important things na dadalhin mo sa travel mo, o kaya pagpili ng insurance kung ito man ay outside of the country, or pag-compare ng mga places, alin ba mas maganda? Dito pa sa probinsyang to o dito pa sa probinsyang to? If dito sa Pinas or sa other country. In summary naman kasi, ang travel blogs can be valuable resource of sharing unique experiences. Tapos nakaka-attract ka ng new travelers. So, pupuntahan nila yung mga pinuntahan mo, lalo na kung maganda pala yun. So, see you na lang pag nakita tayo sa isa sa travel mo. Kasi gala din ako. Okay guys, so number 5 is beauty and fashion. Marami na rin gumagawa niyan. Marami na ring video about yan. Ano naman, marami kasing subject ang blog for beauty and fashion. Tsaka some of them naman is yung about sa damit, accessories. For example, mahilig kang mag-mix and match. Hindi naman importante kung mamahalin yan o hindi. O di, i-mix and match mo yung OOTD mo tapos i-video mo sample nung before and after na damit mo. Kahit na nasa loob ka lang ng bahay, mag-fashion model ka sa loob ng bahay mo, i-flex mo yung damit mo. Sino ba may sabi na need mo lumabas para lang makita ng ibang tao o ng lahat kung gaano ka kaganda, gaano kaganda ang damit mo? As long as maganda yung outcome, maganda sa mata mo, i-video mo yan. Tsaka kahit diyan ka lang sa loob ng bahay, the best yan. Important is, ikaw yung nag-video, original mo yan, hindi ka na gumastos kasi hindi ka lumabas ng bahay, at safe ka pa. Another tip, hello, mahilig ka mag-makeup. O, di mag-makeup ka, hobby mo yan. Wala kang gala. So what? Mag-makeup tutorial ka. Hindi naman importante kung branded ang mga makeups mo as long as nagawa mo yung hobby mo, napaganda mo sarili mo, and the best part, nagustuhan ni Lolo Mets ang video mo kasi authentic at saka original. Okay guys, excited na ako mapanood ang susunod niyong mga reels. Huwag ka nang mag-intay, gawin mo na. Kahit alin dyan, maganda lahat yan. O kung yung 5 list na binigay ko, gawin mo, no problem. Ang importante, original voice mo at personal touch. Okay? Tapos, meron pa tayong next part. Thank you so much sa panonood and see you sa next part, guys. Bye!